Our lesson about discipleship. Sige. You know the word discipleship, just one word, follower. Follower. Follower of the Lord Jesus Christ. A diehard follower of the Lord Jesus Christ. Yan po yung salitang disciple. Ano ho? Disciple. Now let's go to Acts chapter number 6. In verse number 7 down to verse number 10. Alam nyo, wag lang tayong makinig ng salita ng Diyos. Ang pinakamaganda, pagkatapos natin marinig ang salita ng Diyos, let's apply with joy, with love, the Word of God. Amen. Gawin natin. Sundin natin. Gawin natin. Yun ang pinakamasaya doon. Nakapakinig ka, hindi mo namang ginawa. O, di ba? Hindi mo namang ginawa. Pero yung narinig mo, pag narinig mo yung salita ng Diyos, ginawa mo yung instruction mula sa mensahe ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? You are a wise man. Come on, amen. You are a wise man. Pero narinig mo yung mensahe ng Diyos, hindi mo ginawa, you are a foolish man. You are a foolish woman. Ha? Pero pag narinig mo yung mensahe ng Diyos, mga kapatid, yun yung instruction ng Diyos na narinig mo, tapos ginawa mo, ang sabi ng Biblia, you will be like if a wise man, wise woman, matalinong tao. Ha? Nakikinig tayo? Now, chapter 6, in verse number 7, sabi ng Bible dito, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Then arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Wow, what a powerful Christian life, ano? Yan, napakaganda niyan. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa hapon pong ito. Salamat po sa pag-host ng Stewards Group, Panginoon, sa service na ito, Panginoon. At we'll come now to the most important part of preaching and listening to Thy Word. Please help us. Ganon din po ang mga nakikinig sa live stream, Panginoon, sa Facebook, at dalahin ko po na ang inyong salita, Panginoon, ay patuloy na mangungusap po sa amin, Panginoong Diyos, about discipleship ng bawat nagsasabing anak ninyo, Panginoon, ay wag po silang magtago. Lalo na po sa panahon na ito, napakarami po mga nagsasabing they are saved, they are your child, Panginoon, at they accepted you as Lord and personal Savior, but nagtatago sila, Panginoon. Wala silang ginagawa. So, dalahin ko po, O Diyos, na kausapin niyo po sila, Panginoong Diyos. Convict them, O God. Convict them. Talk to them, O God. And ganun din po sa amin lahat. Sapagkat wala pong pinakamaganda at pinakamaliwanag na buhay maliban sa buhay, Panginoon, na sumusunod po sa inyo. So please talk to us. Huwag niyong payagan ang diablo na magkaroon ng puwang, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Alright, please be seated. Now, itong series of lesson natin patungkol sa discipleship, this is not only for the new members, but this is for everybody. This is for everybody. Kay matagal ka na, kay bago ka, kay sino man tayo, mga kapatid, ay tayo ay nangangailangan na magkaroon ng
pagmamahal na tayo ay makapag-disciple para sa iba. Come on, amen. Let's shout amen lagi. Kasi tinan nyo wala tayo dito, wala ako dito kung walang nag-disciple sa akin. Wala kayo dyan kung walang nag-disciple sa inyo. Amen? So, kung gaano kahalaga yung soul winning, gaano ka-importante yung baptism, ganyan din kahalaga yung discipleship. Hindi ako naniniwala mga kapatid na ang Great Commission ay nagtatapos doon sa soul winning. Ang Great Commission ay nagtatapos doon sa discipleship. Ang Great Commission ay nagsisimula sa soul winning, baptism, and discipleship. Hindi tayo pwede mag-disciple na walang soul winning. Hindi natin pwedeng i-disciple yung hindi pa nabautismuhan, yung hindi pa miyembro sa simbahan ng Panginoon Kristo. Hindi pwede yun, mga kapatid. So pag sinabi nating Great Commission, ay tatlo po yun. Soul winning, baptizing, and discipling. Amen. Discipling. At mga kapatid, nandyan ang napakahalagang tagubilin ng Diyos. Iyan yung susi, mga kapatid, ng pagpapala ng Diyos sa bawat buhay natin. Pakinggan nyo na maigit ito. Kung hindi kayo involved sa soul winning, hindi rin kayo involved sa discipleship. Kung hindi kayo involved sa soul winning, wala kayong involvement sa baptizing. Nakikinig tayo? Wala kayong involvement sa baptizing. In which, lahat dapat tayo na soul winners, meron tayong involvement sa baptizing. Amen. And then, magpapatuloy doon sa discipleship, sa discipling. Nakikinig tayo? At alam nyo ba, lahat tayo dapat, involved tayo sa tatlong ito. Involved tayo sa Great Commission. Alam nyo kanina, nagpipray ako, Panginoon, dito sa ating simbahan, mangyari nawa, mga kapatid, yung araw-araw meron tayong baptism. Hindi malayo na kung tayo nag-araw-araw nagsosolway ng mga kapatid, hindi malayo na hindi mangyayari, mga kapatid, na pwede tayong magkaroon ng baptism every day. You just read the book of Acts. Nakikinig tayo, mga kapatid? Read the book of Acts. Ang sabi ni Biblia, daily the Lord added to the church. Amen. Daily the Lord added to the church. Daily, sabi ng Biblia, ang mga members doon sa First Baptist Church doon sa Jerusalem, nandoon sila sa templo. Nagtitipon sila. Isipin nyo, mga kapatid, tayo, meron tayong pagtitipon ng Huwebes, meron tayong pagtitipon ng Sabado, Linggo, pero isipin nyo yun, yung mga sinaunang Kristiyano doon sa Jerusalem, araw-araw sila nagtitipon. Akala nyo, matindi na tayo. Hindi totoo yan, mga kapatid. Kaya napakaganda na lahat tayo involved dito. Nakikinig, bata, matanda, sino man tayo, nag-uopisina, hindi nag-uopisina, ano mong uring trabaho nyo, dapat number one na involvement natin ay soul winning, baptizing, discipling. Amen. Involved lahat tayo, mga kapatid, sa Great Commission. Nang mula dito sa ating pinag-aaralan, sabi ko sa inyo, what is the value of teaching or discipling others? And why is it important that every Christian to get involved in the Great Commission, not only discipleship or discipling others, but let's get involved with love and faithfully sa Great Commission. Ewan ko sa inyo, kahit saan ka miyembro na simbahan, kahit saan ka pumunta na simbahan, pagka hindi ka involved sa Great Commission, sasabihin ko sa inyo, wala ka pa rin pagkakaiba sa buhay mo nung ikaw ay nasa unsaved na buhay. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, marami mga hindi ayaw dito sa ating simbahan. Bakit? Bakit ayaw nila dito? Kasi nauubliga sila. Di ba? Tinan mo yung mga nag-quit na full-time dito. Takot yung mga iba. Di ba? Anong sabi ng iba? Naku, ang hirap dyan mag-full-time. Di ba? Narinig yan?
Oh, anong sabi ng mga, narinig ko yan, kamakailan lang. Anong sabi nila? Naku, ang hirap mag full time. Oh. O ikaw, Daniel, mahirap ba mag full time? Yun. Minsan daw, sinabihan si Daniel naku, huwag kang mag full time, mahirap mag full time. Makinig kayo. Yung mga nagsasabing mahirap mag full time, eto sasabihin ko sa inyo. Kaya sinasabi niyong mahirap mag full time, sangkatutak ka kasi, natamad ka. Ha? Oo, sasabihin ko sa inyo, sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay para dito sa mga talagang umiibig lamang sa Panginoon. At alam mo kung totoong umiibig sa Panginoon, hindi ka tamad. Wala pong totoong umiibig sa Diyos, mga kapatid, na tamad. Wala pong naglilingkod sa Panginoon na aksidente. Ang paglilingkod sa Panginoon ay decision. It's really a clear decision. If you want to serve the Lord, make a firm decision. Why you don't like to serve the Lord? Because you are so lazy man. Yung nila dito, yung gigising ka ng maaga, talagang may gagawin ka. Mas pinipili niyong mag-quit at umuwi. Bakit? Kasi sa bahay, meron kayong mga magulang na konsentidor. Di ba? Sangkatutak na konsentidor ang mga magulang ninyo. Kapatid, sabi ko nga alam mo, ayokong hiwalay ang training ng aking anak sa training ng mga ibang full-time dito. Alam nga naman na mas mataas ang training ni Daniel kaysa kay Misha. Ayoko nang ganon. Kaya makita ko, alam nyo, sabi ko sa mga anak ko, simula ngayon, ayokong hiwalay ang devotion natin sa devotion nila. Kasi yung mga ibang full-time dito, mga kapatid, alam nyo na, naisip-isip ko talaga yun, na parang anak ko na ito mga ito Ang gusto ko lagi kung anong naririnig nila sa akin, yung mga anak ko, dapat naririnig din nila. Honestly speaking, mga kapatid, alam niyo yung mga sinasabi ko sa mga anak ninyo kung full-time dito, hindi nila maririnig sa inyo, kayo mga magulang nila. Hindi ko sinasabi ito sapagkat matalino ako. Hindi patalinuhan ito. Panawagan ng Diyos ito. Di ba napakaganda mga kapatid na nag-assign, sabi nga ni Pastor Hill, pagka ang Diyos nag-assign ng tamang tao para alagaan ka spiritually, treasure Him. And that is the man of God. Bira, kala man hindi ako naawa pag sinabi kong gumising kayo sa mga anak ko at mag-devotion kayo. Naunawan niyo mga kapatid, alam niyo, yan ang sinasabi ko nilalaro kasi natin. Tama yung definition ni Sister Maricel kanina What is life? What is life? Life is all about Jesus Christ. Very simple. Because no Jesus Christ in your life, no life. Because the very life of man is the Lord Jesus Christ. Tinan niyo kayo mga nakikinig, pati kayo mga nakikinig sa Facebook Live. Anong buhay ninyo ngayon? Si Kristo ba ang issue sa buhay natin? Kung hindi si Kristo ang pangunahin sa buhay natin mga kapatid, yung buhay mo walang saysay. You're just only wasting your time on this earth. You're just like living a dead man. Amen! Hey! Sino man sa atin dito mga kapatid na hindi kayo talaga ginagamit ng Panginoon sa Great Commission, you just like living a dead man. Para kang nandoon mga kapatid, para kang nandoon sa loob ng kabaong, maganda sa labas, pero bulok sa loob. Alam nyo, awan ko sa inyo, pero ang gusto kong mensahe, yung binabalatan ako
sa pagkakamali ko. Ha? Mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron tayong Pastor Ed, meron tayong Pastor Hill, na talagang binabalatan yung pagiging makamundo natin. Hanggang sa tayo mga kapatid ay talagang purong-puro tayo mula sa balat hanggang sa buto natin mga kapatid, na tayo talaga ay ganap na naglilingkod, masayang naglilingkod sa Panginoon, matapat na naglilingkod sa Panginoon, at na love natin ang ating pinaglilingkuran. What is money without serving God? What is position without serving God? What is possession without serving God? Lahat yan, basura lahat yan. Amen? What is beauty without God? Beauty? Your physical beauty without God? Sarapan ng Diyos yan, ugly ka. Ha? Nakuha niyo? Sabi mo maganda ka, pero sa mata, pagka ang Diyos tumingin sa iyo, pangit ka. Ha? Alam mo kung sino ang beautiful sa Panginoon, yung mga soul winners. How beautiful are the feet of them. Amen? Yan yung mga soul winners. Yan yung mga involved sa Great Commission. Yan yung mga involved sa baptizing. Yan yung mga involved, mga kapatid, sa discipleship. Hindi ka involved, pangit ikaw. Parang maraming pangit dito ha. Hindi kayo maka-amen ha. Na, pakinggan nyo. Una, sinabi ko sa inyo, ang discipleship will establish the relationship of every disciples to the Lord Jesus Christ. Number two, na sinabi ko sa inyo, yung discipleship natin ay dapat na-establish din yung relationship. Again, yung relationship, mahalaga kasi ito eh. Kaya pinauulit-ulit ko sa inyo na maging maayos, ma-establish talaga yung relationship natin sa Panginoon based on the Word of God. Nakikinig tayo? Wag na wag po kayong magkakaroon ng wag tayong magkakaroon ng relasyon ng bawat isa sa atin dito na hindi base sa salita ng Diyos. Makinig kayo, anumang relationship na hindi si Kristo at ang salita ng Diyos ang pundasyon, isang araw maging mortal kayo na magkaaway. Amen. Ha? Kaya dapat mula sa mag-asawa, mula sa loob ng ating pamilya, hanggang dito sa ating simbahan, lahat tayo ng mga members, mga kapatid, ang ating relationship, mga kapatid, should always based on the Holy Word of God. Yung maging hanggang doon sa relasyon natin sa Panginoon. Because the Word of God, yung salita ng Diyos, pag doon natin itatatag, mga kapatid, pagtitibayin ang ating relasyon sa bawat isa, at lalong-lalo na sa relasyon natin sa Diyos, sinisigurado ko sa inyo, hindi kayo mamawala sa gawain ng Diyos. Amen. Because the Word of God will increase the life of our disciples. Number two, the Word of God will always prevail. Nakuha niyo yan? Pinag-usapan natin lagi mga kapatid na last Sunday. Will always prevail. Laging magtatagumpay ang salita ng Diyos na ating maririnig, ating narinig. Laging mananaig ang salita ng Diyos. Laging magwawagi ang salita ng Diyos. Laging mananalo ang salita ng Diyos. Kailanman po walang pagkatalo ang salita ng Diyos. Kaya walang pagkatalo ang isang disipulo o tagasunod ni Kristo pag laging salita ng Diyos ang batayan ng ating relasyon mula sa Diyos at sa bawat isa sa atin. Amen. Ha? Oo, sinasabi niyo dito na alam mo mas close ako sa Kanya. Sa Kanya mas close ako sa Kanya. Sa Kanya hindi. Alam niyo yung mga nagsasabi ng ganyan, may problema ka sa salita ng Diyos. Ha? May problema ka sa salita ng Diyos. Alam niyo pinakamaganda, ang closeness natin mula sa Diyos, mula sa bawat isa sa atin, ay walang ibang batayan kundi Word of God.
Alam niyo kung ang closeness niyo sa isa't isa kasi, nilalapitan mo siya kasi marami siyang pera. Pag wala ng pera yan, hindi nalalapit sa'yo. Ha? Hutera. Ha? Mga kapatid, ang pinakamagandang relasyon ay laging salita ng Diyos ang pundasyon. Nakuha niyo yan mga kapatid? Ang pinakamagandang relasyon ay salita ng Diyos ang pundasyon. Dapat sinusulat niyo yan mga kapatid. Ha? Ang pinakamagandang relasyon mga kapatid at pinakasiguradong relasyon ay salita ng Diyos ang pundasyon. Tingnan niyo dito. Dito sa binasa natin. Then pangatlo, every disciples, if we base on our life, relationship, communication, ay mula sa salita ng Diyos, we will become zealous in the Word of God. Walang makakapigil sa atin, salit tayo po'y magiging masigasig. Nakikinig tayo? Tingnan nyo dito sa binasa natin. Tingnan nyo ito ha. Look at verse number 7. Anong sabi ng Biblia? And the Word of God. Nakikinig? And the Word, sundan nyo. Huwag kayong tumunganga. Huwag kayong nakatingin sa akin. Nakatulala kayo sa akin, tulog naman kayo. Di ba? Okay, basahin natin. And the Word of God increase. Ano yung nag-increase? Word of God. Tingnan nyo ngayon. Pagka ang Word of God nag-i-increase sa bawat isa sa atin, bilang mga disipulo ni Kristo, bilang mga followers ng Panginoon Kristo, what will happen? What will happen? Let's go to the next. And the number of the disciples multiplied. So pagka nag-i-increase, mga kapatid, ibig sabihin, makinig kayo, dito mo nang tingin. Pag lumalago sa bawat isa sa atin ang salita ng Diyos na ating naririnig, nakikinig mga kapatid, lalago rin ang bawat, dadami rin tayo bilang mga disciples. Laging magkakambal yun, laging magkakatambal yun, laging connected yun. Pag lumago tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, dadami rin ikaw. Ha? Dadami tayo. At talagang dadami tayo. Katulad nito, when the Word of God increased and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. Wow. Ha? Talagang naging masunurin sila sa pananampalataya. Makinig kayo. Kung tayo lang nagiging masunurin sa ating mga narinig mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, lalago lahat tayo at pag tayo lumago lahat mga kapatid, dadami rin tayo. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, napakaganda sa atin Nakakapunta pa tayo ng area natin. Tapos pwede pa tayong mag-share through internet. O kaya nga pag yung mga services natin ng linggo mga kapatid, yung mga malalayo ng mga relatives ninyo, kamag-anak ninyo, magandang pasaan nyo sila, i-share nyo nila yung ating Facebook account ng link mga kapatid para makapakinig sila, makapakinig yung mga relatives nyo, kaibigan nyo, classmate ninyo, kakilala ninyo, sino man yan. Bakit? Yan yung paraan mga kapatid, yan yung result ng o ebidensya ng paglago ng salita ng Diyos sa bawat sarili natin. Ako natutuwa, sabi ko nga, kinukwento ko sa mga leaders, sabi ko, yung classmate ko nung high school ako, sinisharean ko, yung best friend ko. Nung classmate ko nung college ako, sinishare, pinapasa ko yung Facebook natin, nakikinig sila. Sabi nga yung isang classmate ko nung college ako, sabi niya, alam mo, talagang nakikinig ako sa iyo. Sipin mo yan. At yung mga kamag-anak namin na nasa Singapore, nasa
ibang lugar, napapasaan ko sila ng mga preaching, mga services natin dito at nakikinig sila. Anong tawag doon? That is a resulta yun ng salita ng Diyos sa bawat puso natin. And then tingnan nyo nito, pagka ang salita ng Diyos lumago sa bawat isa sa atin, katulad ni Stephen, tingnan nyo, look at verse number 8. And Stephen, full of faith. Saan nagsimula yung faith na ito? When the word of God increased. Come on, amen. Saan nagsimula yung faith ni Stephen? When the word of God increased. Anong klaseng faith meron si Stephen? Full of faith. Full of faith. And then, ang sabi pa ng Bible dito, and Stephen, full of faith and power. Amen. Saan nagsimula, mga kapatid, yung full of faith and power? When the word of God increased. When the word of God increased and the disciples multiplied. So ang bawat isa sa ating mga kapatid, maabot natin, mararating natin yung full of faith. And what is next, according to the verse, when every disciples experience the full of faith, anong kasunod? Power! May power tayo mga kapatid na mag-soul winning. May power tayo mga kapatid na magdala ng mga bisita para mabautismohan sila. Meron tayong kapangyarihan, meron tayong power na mag-disciple sa mga new converts. When the word of God increase. Amen. Pwede kayo mag-disciple sa opisina ninyo? Alam mo, napakasimple lang eh. Share mo lang lagi yung salita ng Diyos. Share mo lang lagi yung salita ng Diyos. Tapos pag nagkukwentuhan kayo, salit na magkwentuhan kayo tungkol sa mga politicians, magkwentuhan kayo ng ibang bagay, bakit hindi mo ikwento si Kristo? I-divert mo yung usapan. Nag-uusap kayo, alam mo, plano kong mag-loan, plano kong kailan kaya tataas yung sweldo natin. Sa halip na pag-increase ng sweldo, ang pinag-uusapan nyo, hey, ang pinakamaganda mga kapatid, hanapin mo sa sarili mo, mag-increase yung faith mo. And you can disciple others. When you experience a faith na talagang katulad ni Stephen, full of faith, what next? Power! Mga kapatid, dapat mas powerful ang ating pananampalataya. Kapatid, ang ating discipleship, ang ating soul winning, ang ating Diyos sa laban sa pandemic na ito, dapat mas powerful ang ating pananampalataya. Sabi ko nga sa panahon na ito, napakaraming mga nagtatagong nagsasabing Baptist. Then ano pa? Tinan mo to. Anong meron si Stephen? Full of faith and power, did great wonders. Nakakagawa pa ng mga iba't ibang kamangha-mangha. And miracles among the people. Anong puhunan mga kapatid? Faith. Ano pang meron mga kapatid? Ang sabi ng Bible dito, then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of libertines. Libertines means mga freedmen ito. Mga grupo ng mga Jewish slaves who had been freed by Rome and had formed their own synagogue in Jerusalem. Ito yung mga grupong ito na mga galing doon sa pinalaya ng mga galing sa Rome, mga kapatid.
At gumawa sila ng sarili ng mga sinagog, mga kapatid. Mga Hudyo ito. Pero alam nyo ba, nakapakinig sila nakapakinig sila ng soul winning ni Stephen. At nakita nila anong meron si Stephen, full of faith, power, great wonders and miracles. Kaya sabi ng Bible dito, and there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines and Cyrenians and Alexandrians, and of them Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. Dinidispute nila. Pero tinan nyo, ano sabi ng Bible dito? And they were not able. And they were not able to resist. Ano yun? Hindi nila kayang kontrahin, kapatid, tapatan kung anong meron si Stephen, sapagkat anong meron si Stephen? Word of God. At kung may Word of God si Stephen, anong meron siya? Full of faith, power, great wonders, miracles, and wisdom. And the Spirit of God by which He spake, hindi nila kayang kontrahin, mga kapatid. Ako nagpapasalamat sa Panginoon nung nagsimula ang pandemic na ito. Mga kapatid, hindi tayo tumigil sa ating service, hindi tayo tumigil sa ating soul winning, hindi tayo tumigil na mag-baptize, hindi tayo tumigil na mag-disciple. Hindi tayo tumigil na nagbigay, hindi tayo tumigil sa ating simbahan. Hindi tayo tumigil sa construction ng ating church building. Bakit? Saan nagsimula? Paano nagsimula? Just one word. Word, 3 words. Word of God. Nakakalungkot Sinasabi mong may Word of God ka, ligtas ka, tinanggap mo si Kristo, pero wala kang faith. Wala kang power. Anong meron sa'yo? Kili-kili power. Ang pangit, ang baho. Di ba? Kadalaga mong tao, may kili-kili power ka. Naka-necktie ka, may kili-kili power ka. Yun lang meron sa'yo eh. Pero si Stephen, full of faith, powers, great wonders, miracles, wisdom, Spirit of God. Yan ang isang totoong disipulo ni Kristo. Meron kang full of faith, meron kang power, meron kang great wonders, meron kang miracles, meron kang wisdom, meron kang spirit na hindi nila kayang i-dispute. Yan ang disipulo ni Kristo. Ngayon, totoong disciple ka ba? O ikaw ngayon ang instrumento ni Satanas para mag-disciple? Kaninong discipler ka? Discipler ka ng Diyos o discipler ka ng Diablo? Ito yung sabi ni Maricel kanina. Anak ka ng Diyos tapos nagliliwaliw ka lang dyan? Nakikiayon ka ng sanlibutan? Alam mo kanina namin nag-deliver dito, yung in-order ko na piyesa ng sasakyan natin. Sabi ko, sandali lang. Sandali lang, sabi kong gano'n. Bago tayo maghiwalay, may isi-share lang ako sa iyo. Few minutes. Tumanggap sa Panginoon. At alam niyo, sabi niya, alam mo, uncle ko, pastor. Sabi ko, saan nagpapastor? Anong simbahan? Baptist po. Saan? Sa Isabela.
pero hindi niya alam yung kaligtasan. Parang pulpitong ito na napakarumi. Kung mga kapatid, marami ngayon talagang walang ginagawa. Pero, ang alam kasi na miracle, parang magic. Hindi po. Ang miracle na mula sa Diyos ay biblical pa rin. Tignan nyo. Sa buong pandemic, ako sabi ko nga kay Brad Tom kaninang umaga, kailan ba yun? Sabi ko, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Ang dami mga namatay na pastor. Pero salamat, ako'y buhay pa. Nagse-celebrate pa ng aking birthday. So, ibig sabihin po ay tumatanggap pa rin po hanggang bukas. Dalawa po kami ni Maybol bukas. At magluluto si Maybol ng isang kalderong pinikpikan. At original na itag talaga ito. May mga puting lumulutang. Yun ang original na itag, di ba? May mga puting lumulutang na ano. Yun yung talagang masarap doon yung lumulutang na puti, na maliliit. Yun talaga yun ang ano din. Tapon mo yung kare ng manok, yun ang ano kunin mo. Mga kapatid, di ba? Salamat sa Panginoon, nasa simbahan tayo na punong-puno ng kamangha-mangha ng Diyos na kanyang ginagawa. Amen. Samantalang, mga kapatid, ang dami na pong tumigil na baptist. Pero salamat sa Panginoon na nanatiling nandito pa rin ang kamang-kamanghang mirakulo ng Panginoon. Amen. Kaya, ayaw ko sa inyo, ako tinatrato ko yan araw-araw. Sabi ko, paggising ko ng umaga, Panginoon, salamat. This is another miracle na nanggaling sa iyo. Bakit? Gising ka na naman. Bakit? Sino sa atin dito na pag natutulog ka, may susundot sa ilong mo? Alam mo ba yun? Wala na. Pero alam mo, binabantayan tayo ng Panginoon. Pag natutulog si Joanna, binabantayan ng Panginoon. Bakit? Sabi niya, huwag kang papasok sa kanyang ilong. Madaling pumasok. Malaki bunganga ng ilong. Pero mga kapatid, ewan ko sa inyo, pero masarap maranasan yung mirakulo ng Diyos araw-araw sa buhay mo pag ikaw ay ginagamit ka niya. Just like Stephen. Tumayo po tayo lahat. Meron ba kayo nun? Nakita natin kay Stephen? Kung totoong disciple ka, meron ka nun. Come on, let's talk to God. Magandang hanapin natin sa ating sarili kung totoong disciple tayo ng Panginoon. At kung tayo totoong disciple ni Kristo, bakit hindi natin hanapin kung anong meron na nakita natin kay Stephen, and then let's ilagay natin ito sa ating sarili. Meron ba tayong full of faith? Meron ba tayong powers? Great wonders of God, miracles of God, wisdom, Spirit of God? Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. At thank you, Panginoon, sa inyo pong paalala sa amin. Panginoon, hindi po dapat pigilan itong pandemic na ito, Panginoon, ang Great Commission. Sa simbahan ito, Panginoon, sa simbahan niyo po na ito.
Sa halip, Panginoon, ay madoble, matriple pa, Panginoon, para aming ganapin at i-fulfill, Panginoon, ang Great Commission na tagubilin po ninyo. At ang dalayan ko po ng bawat members ng simbahan niyo po na ito ay involved po lahat, Panginoon. Salamat po at pinupuri kayo namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Back to your seats.